Nagsisimula ang kwento sa dalawang matalik na magkaibigan na nagngangalang Paul at Migoy na masayang nag-aaral ng magkasama. Habang sila ay abalang nag-aaral, biglang dumating si Claire, ang ina ni Paul, na may mainit at panang kabutihang ngiti. Kakauwi lamang ni Claire mula sa pamimili ng ilang damit para kay Paul, ang anak na labis niyang minamahal. Ngunit ang atensyon ni Migoy ay napunta sa dalawang pakwan na dala ni Claire. Pag-alis ni Claire, ikinwento ni Paul na talagang maalaga ang kanyang ina. Palaging inaalagaan ni Claire ang lahat ng pangangailangan ni Paul, ngunit kung minsan ay nagdudulot ito ng kaunting hindi komportable kay Paul, lalo na't may sakit sa puso si Paul na lalong nagpapabahala kay Claire sa kalusugan ng kanyang anak. Si Claire ay isang single parent matapos makipaghiwalay sa kanyang asawa at ngayon ay namumuhay na kasama lamang ang kanyang anak, ngunit makikita sa mukha ni Migoy na sa halip ay nagpapakita siya ng sigla at optimismo habang ikinukwento ni Paul ang tungkol sa kanyang ina. Matagal nang magkaibigan sina Paul at Migoy, madalas bumisita si Migoy sa bahay ni Paul at kung minsan ay doon pa natutulog, ngunit sa gabing yun, nakaramdam ng pagkabalisa si Migoy at nahirapan siyang makatulog na tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Ang pangyayaring ito ay kasabay ng gabing hindi rin makatulog si Claire. Lumabas si Migoy patungong kusina upang kumuha ng maiinom at hindi sinasadyang nakasalubong si Claire. Sa sandaling yun, nakaramdam si Migoy ng tila himala sa pagkakita sa kagandahan ni Claire na lubos na nakaakit sa kanya. Hindi napigilan ni Migoy ang kanyang damdamin at inamin niya ang nararamdaman niya. Labis na nagulat si Claire sa pag-amin na yun. Gayunpaman, nanatiling makatwiran ang pag-iisip ni Claire. Para sa kanya, ang pagmamahal na nararamdaman ni Migoy ay katulad lamang ng pagmamahal ng isang anak sa magulang. At itinuturing ni Claire si Migoy na parang sarili niyang anak. Ngunit mariing ipinaliwanag ni Migoy ang kanyang tunay na nararamdaman kay Claire, nang walang sinasabi, bigla niyang niyakap at hinalikan si Claire. Sa halip na tanggapin ito, nagalit at nainis si Claire sa ginawa ni Migoy. Ang madalas na alitan ng mga magulang ni Migoy ang pangunahing dahilan kung bakit madalas siyang magpalipas ng gabi sa bahay ni Paul. Gabi ring yun, muling nagpalipas ng gabi si Migoy sa bahay ni Paul. Sina Paul at Migoy ay patuloy na nagtutulungan sa pag-aaral. Madalas ding tinuturuan ni Migoy si Paul upang makakuha ito ng magagandang marka, ngunit matapos ang nangyari nung nakaraang gabi, naging awkward ang sitwasyon sa pagitan ni Migoy at Claire. Sa gabing yun, si Claire naman ang hindi makatulog, palihim siyang nakaramdam ng pagkabalisa na tila may bigat sa kanyang puso. Huminto siya sandali sa harap ng kwarto ni Paul at biglang lumabas si Migoy, na lumikha ng isang hindi komportabling sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Nang walang pasakalye, biglang inaya ni Migoy si Claire na maglaro ng futsal. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Claire at sa halip ay tinamasa niya ito. Pareho nilang nauunawaan ang nais at kailangan ng isa't isa. Ngunit matapos nilang maglaro ng futsal, nakaramdam si Claire ng pag-aalala at pag-aalinlangan tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, mariing sinabi ni Migoy na siya ay magiging kasangga na handang suportahan si Claire sa anumang mangyari. Sa huli, nagkasundo silang madalas na maglaro ng futsal at itago ito bilang lihim nilang dalawa. Kinabukasan, nagsimula ng magpalitan ng mga mensahe sina Migoy at Claire na puno ng pagmamahal, na para bang sila ay magkasintahan. Kita sa kanilang mga mukha ang ngiti at kaligayahan. Napakatibay ng pagkakaibigan ni Migoy at Paul. Palagi silang magkasama at sabay na ginugugol ang kanilang oras. Sa araw na yon, nagbahagi sila ng kani-kanilang mga karanasan. Sa isang pagkakataon, palihim na tinitingnan ni Paul ang mga larawan ni Migoy na may nakatagong damdamin ng pag-ibig. Lumalabas na may kakaibang kondisyon si Paul, labis niyang gusto ang singkong. Isang gabi, nakita mismo ni Paul si Migoy na naglalaro ng futsal kasama ang kanyang ina. Nadurog ang puso ni Paul nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na kasama ang kanyang sariling ina. Pagkatapos nito, buong tapang na inamin ni Migoy kay Paul na siya ay nahulog ang loob sa kanyang ina. Tinanong ni Migoy kung may tutol si Paul dito. Kahit nasasaktan at bigo, taos pusong sinabi ni Paul na tanggap niya kung magkakaroon ng relasyon ang kanyang ina at ang kanyang kaibigan. Nagbilin din si Paul kay Migoy na huwag saktan ang kanyang ina. Sa madaling sabi, nabunyag na si Claire pala ay isang manunulat, ngunit hindi ito sinuportahan ng kanyang dating asawa kaya't huminto at tuluyang nagretiro si Claire sa pagsusulat. Ngunit may ibang pananaw si Paul. Sumasang-ayon siya na maging manunulat ang kanyang ina at naniniwalang may potensyal itong maging isang kilalang manunulat kung babalik lamang siya sa pagsusulat. Biglang inamin ni Paul na alam na niya ang relasyon ng kanyang ina at ni Migoy. Nag-alala si Claire na baka tutol si Paul. Ngunit kabaligtaran ang nangyari, sinuportahan ni Paul ang relasyon ng kanyang ina kay Migoy. Hindi lamang yun,
Inamin din ni Paul na siya ay isang mahilig sa singkong, sa halip na magalit, sinuportahan at tinanggap ni Claire ang lahat ng kakaibang katangian ng kanyang anak. Patuloy silang nagbigay ng suporta sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw, hayagan ang hinahawakan ni Migoy ang kamay ni Claire sa harap ni Paul. Gayunpaman, nahihiya pa rin si Claire at pinipigilan si Migoy na huwag masyadong maging lantaran, ngunit sapat na ito upang mapaiyak si Paul kapag nakikita niya si Migoy kasama ang kanyang ina. Tahimik lamang si Paul at pilit itinatago ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang ina. Hindi nagtagal, hayagang sinabi ni Migoy ang kanyang hanggarang pakasalan si Claire. Ngunit tinanggihan ito ni Claire dahil pakiramdam niya ay masyado itong minamadali. Upang patunayan ang kanyang kaseryosohan, inanyayahan ni Migoy sina Claire at Paul na maghapunan sa kanilang bahay. Ipapakilala si Claire sa mga magulang ni Migoy. Sa gabing yun, nagsalo-salo silang lahat. Nang malaman ng ina ni Migoy ang relasyon ng kanyang anak kay Claire, pinayuhan niya ang dalawa na huwag magmadali sa pagpapakasal. Dahil ang pag-aasawa ay sagrado at hindi isang laro, sa isang pagkakataon, hindi na napigilan ni Paul ang kanyang nararamdaman para kay Migoy. Habang mahimbing ang tulog ni Migoy, marahang hinawakan ni Paul ang kanyang kamay, ngunit biglang nagising si Migoy at agad humingi ng paumanhin si Paul. Humingi rin ng paumanhin si Migoy at sinabing siya ay normal pa rin at hindi tulad ni Paul. Naging litong-lito si Migoy sa kanyang kaibigan. Ngunit pinili pa rin nilang panatilihin ang kanilang mabuting pagkakaibigan. Sa mga sumunod na araw, tinulungan pa ni Migoy si Paul na maghanap ng magiging kapareha. Iminungkahi niyang subukan ni Paul ang online dating app o ipakilala siya sa isang kamag-anak na may kaparehong personalidad. Ngunit nakaramdam ng hindi komportable si Paul dahil pakiramdam niya ay naaawa lamang sa kanya si Migoy. Sa madaling sabi, umuwi si Paul ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagdating ni Paul sa bahay, agad na tinanong ni Claire ang kalagayan ni Migoy. Hindi natuwa si Paul sa tanong ng kanyang ina at bigla siyang nawala ng malay at dinala sa ospital. Batay sa pagsusuri, humina ang puso ni Paul dahil sa kanyang sakit sa puso na nangangailangan ng masusing gamutan. Matapos payagang makauwi si Paul, naging mas maingat ang kanyang pagkakaibigan kay Migoy dahil labis nang nag-aalala si Migoy sa kanyang kalagayan. Ayaw ni Migoy na mapahamak ang kalusugan ni Paul. Isang araw, habang magkasama sina Paul at Migoy, hindi sinasadyang nabasa ni Claire ang mga mensahe sa pagitan nila. Doon niya napagtanto na matagal nang nahulog ang loob ni Paul kay Migoy. Nang malaman nito, agad nagtungo si Claire sa bahay ni Migoy. Ipinaliwanag niya na hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang relasyon dahil mas lalo lamang nitong masasaktan si Paul. Sa buong panahong yon, tinanggap ni Paul ng buong puso ang relasyon ng kanyang ina at ni Migoy. Ngunit sa huli, siya mismo ang nagsakripisyo ng kanyang damdamin. Nagpasya si Claire na tapusin ang kanyang relasyon kay Migoy dahil mas mahal niya ang kanyang anak kaysa sa relasyon nila. Ang kwentong ito ay puno ng halong lungkot at saya. Tinapos ni Claire ang relasyon kay Migoy dahil mahal niya si Paul at nais niya itong maging masaya. Ngunit, si Paul naman ay labis na nalungkot dahil ang nais niya ay maging masaya ang kanyang ina kahit pa siya ang masaktan. Sa kabilang banda, umiiyak si Migoy at ipinaalam sa kanyang ina na tapos na ang relasyon nila ni Claire. Kinabukasan, humingi ng tawad sa isa't isa sina Paul at ang kanyang ina. Nalilito si Claire sa kanyang damdamin para kay Migoy. Sa isang banda, ayaw niyang masira ang matagal ng pagkakaibigan ni Migoy at Paul, ngunit biglang muli na namang nawala ng malay si Paul at kinailangang dalhin sa ospital. Ipinakita ng resulta ng pagsusuri na hindi na magtatagal ang buhay ni Paul. Labis itong ikinalungkot ni Claire. Sa huli, upang mapasaya si Paul, nagpasya si Claire na muling ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay Migoy. Hiniling pa ni Claire kay Migoy na maglaro ng tangkat-tungkaten kasama si Paul upang mapasaya ito sa nalalabing panahon ng kanyang buhay. Sa buong pagsusumamo, umaasa si Claire na matupad ang mga nais ni Paul. Sa una ay hindi makapaniwala sina Migoy at Paul sa mga kahilingan ni Claire, ngunit kalaunan ay pumayag din sila. Inihanda ng mga nakatatanda ang isang silid sa hotel para kina Paul at Migoy upang maisakatuparan ni Paul ang kanyang mga hangarin kasama si Migoy. Sa madaling sabi, hindi nagtagal at pumanaw si Paul. Ayaw ni Claire na malugmok sa matagal na kalungkutan. Siya at si Migoy ay kalaunang nagpakasal. Ang kanilang kasal ay dinaluhan ng espiritu ni Paul bilang paggalang at huling alaala para sa kanila. At doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.